Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 811. Anong nakakatawa? Tanong ni Levi sa malamig na boses. May lakas pa ng loob si Morris Group na ipadala ka dito. Ang iyong amo ay nagpadala ng 13 grupo ng mga lalaki dito, kung saan 8 ang tumakas dahil sa sobrang takot sa amin, at ang isa pang 4 na ay tumakas pagkatapos ng bugbugin. Ginawa pa naming lumpo ang huling grupo ng mga lalaki. Hindi lang sila sumusuko, di ba? Hindi makapaniwalang tumingin sa kanila ang mga security guard. Mahinahong sabi ni Levi, ay oo. Nandito rin kami para humingi ng medikal na bayad at humingi ng tawad. Lalong tumawa ang lahat sa paligid ng front desk. Agad na naging katatawanan sina Levi at Seth. Medical fees at humihingi ng tawad sa amin. Anong biro? Umalangaw-ngaw ang tawanan sa gusali. Gusto mong humingi ng bayad? Halika sundan mo ako. Sa halip na paalisin sina Levi at Seth, dinala sila ng mga security guard sa opisina ng chairman. Biglang nakarinig ng malakas na sigaw ang dalawa habang naglalakad sa koridor. Hindi nagtagal, nakita nila ang 2 lalaki na kinaladkad ang isang walang malay na lalaki papunta sa kanila, at ang lalaki ay puno ng dugo. Nandito rin siya para hilingin sa amin na i-clear ang aming bayad. Nakangiting sabi ng security guard na para bang binabalaan niya si Levi na mararanasan din niya ang parehong kapalaran. Napatingin si Levi sa taong iyon. Kaya iyon ang karaniwang taktika upang maalis ang sinumang hamarang sa kanila. Napakasaklap. Paano natin hahayaan ang mga dayuhang ito na gumawa ng kalituhan ayon sa gusto nila kay Erudia? Isang matinding kislap ang sumilay sa mga mata ni Levi. Talagang gusto niyang malaman kung sino ang Kamida Ichiron na ito. Isang boses ang lumabas sa opisina. Ano ngayon? May humihingi na naman ng bayad nila. Opo, Ginoo. Morris Group na naman. Magalang na sagot ng security guard. Pasukin mo sila. Pagkatapos ay pumasok sina Levi at Seth sa opisina, kung saan nakita nila ang maraming masasamang lalaki. Lahat sila ay nakasuot ng tradisyonal na damit at may mahabang espada sa kanilang sandata. Naglabas ng aura ang mga lalaking iyon na nakakatakot sa sino mang malapit sa kanila. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi makakamit ng mga taong humihingi ng bayad ang kanilang pinuntahan dito. Tinakat sana sila ng mga armadong lalaking ito at tinatakot sila. Bang! Isa sa mga lalaki ang nagsara ng pinto, habang ang iba ay nakatayo sa paligid nina Levi at Seth at pinaputukan sila ng mga punyal. Nakasandal si Kamida sa isang leather chair at bumubuga ng sigarilyo. Mula sa Morris Group, tanong niya. Tila matagal na siyang nananatili kay Erudia dahil napakahusay niyang magsalita ng katutubong wika. Anong gusto mo? Muling hinitit ni Kamida ang kanyang sigarilyo. May utang ka pa sa amin ng 3.5 billion, kaya pakibayaran. Bilang karagdagan, nasaktan mo ang aming mga tauhan, kaya narito kami upang makuha ang kanilang mga bayad sa medikal at humingi ng tawad. Sabi ni Levi. Whoosh! Biglang inilabas ng 2 niyang samurai ang kanilang mahabang espada at inilagay ito sa leeg ni Levi at Seth. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 812. Parang tumigil ang oras. Ang tensyon sa silid ay napakakapal kaya maaaring putulin ito ng isang kutsilyo. Ang espada ng espada ay napakalamig na nagdulot ng panginginig sa gulugad ni Seth. Nagsimula na ring tumulo ang mga butil ng pawis mula sa kanyang noo, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Tatagain sana ng espada ang kanyang leeg kung tumagilid ito ng kaunti. Sa kabilang banda, nanatiling kalmado si Levi at hindi man lang nagpakita ng anumang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Parang wala siyang naramdaman sa leeg niya. Maya-maya, umupo ng tuwid si Kamida at tumingin kay Levi, hindi ka ba natatakot? Hindi. Bakit hindi? Na-curious si Kamida. Dahil dudurugin ko ang bungo niya bago pa niya magawa ang anumang bagay, walang pakialam na sabi ni Levi. Subukan mo ako kung hindi ka naniniwala. Natigilan si Kamida at ang kanyang mga tauhan sa pagiging matatag ni Levi. Ibaba mo ang iyong mga espada. Sumenya si Kamida na may kaway ng kamay, at binawi ng 2 lalaki ang mga espada sa kanilang leeg. Napakalakas ng loob mo, binata. Ang iba ay lumuhad kaagad. Humanga si Kamida sa katapangan ni Levi. Cut the crap at gawin ang sinabi ko. I clear ang bayad, bayaran ang mga medikal na babayaran,
at humingi kaagad ng tawad. Nauubusan na ng pasensya si Levi. Isang hakbang pasulong ang mga tauhan ni Kamida at binigyan ng nakamamatay na titig sina Levi at Seth. Paano ka maglakas loob na pumunta at gawin ang lahat ng mga kahilingan dito? Hinampas ng kamay ni Kamida ang desk. Ang lalaking nakita mo kanina ay dumating din para sa parehong bagay, at siya ngayon ay kalahating patay pagkatapos na bugbugin ng aking mga tauhan. Alam ng lahat ng tao sa Southampton na hindi ko nakilala itong malinaw na pagbabayad, na katarantaduhan. Bawat taon, hindi bababa sa 100 katao ang ginagawa kong lumpo dahil sa pangangailangang ito. Gayunpaman, sinusundan mo pa rin ako. Ang mga Erudian ay sadyang bobo. Nakangusong sabi ni Kamida. Hindi ka isang Erudian, tama? Tanong ni Levi. Tama iyan. Hindi isang Erudian ngunit isang Raisonian. Anong problema? Iniisip ni Kamida kung ano ang nasa isip niya. Hindi ka isang Erudian, ngunit kumilos ka tulad ng isang barbaro sa aming lupain. Nagdilim ang mukha ni Levi. Ganito ko pinapatakbo ang imperyo ng negosyo ko. Walang sino man sa Southampton ang maglalakas loob na hamanin ako. Alam ng lahat dito. Bulalas ni Kamida. Ibig sabihin ba nito ay batas ang iyong salita sa Southampton? Ngumisi si Levi. Siyempre, kinokontrol ko ang lahat sa Southampton. Ako ang batas. Si Kamida ay sumulyap sa dalawa at sinabing, sumuko ka sa harapan ko at iisipin kong palayain ka. Kung hindi, magiging handa na mawala ang iyong mga binti. Hindi siya pinansin ni Levi. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag, Zab Ian, akala ko ba ikaw ang pinakamaimpluwensyang tao sa Southampton? Paanong may nag-claim na taga-Raisonia na siya ang Panginoon ng lupaing ito? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 813. Ang tawag sa telepono ni Levi ay ikinagulat ni Kamida at lahat ng kanyang mga tauhan sa opisina. Sino ang tinawagan niya? Zab Ian. Sino si Zab Ian? Hindi alam ni Kamida ang nangyayari. Zab Ian Goal, ang patriarch ng pamilya Goal. Paalala ng assistant niya. Ano, Mr. Goal? Dahil nanirahan sa Southampton sa halos 2 dekada, tiyak na alam ni Kamida kung sino si Zab Ian Goal. Siya ang numero 1 tao sa Southampton. Wala sa mga kilalang pamilya dito ang maglalakas loob na suwayan ang kanyang utos. Niloloko mo ba ako? Tinawag ng batang ito si Mr. Goal. Tumawa si Kamida. Sinabi lang ba ng binata na tinatawag niya si Mr. Goal? Ang misteryosong lalaking nakaupo sa ibabaw ng social pyramid sa Southampton. Ang isang errand boy na tulad niya ay may access sa Zab Ian Goal. Niloloko mo ba ako? Nagtawanan ang lahat ng tao sa opisina. Southampton ang pinakamaunlad na lungsod sa buong Erudia. Kaya naman, maraming kilalang pamilya ang nakabase dito. Napakaraming kilalang pamilya dito, ngunit mayroong isang hierarchy. Sila ay karaniwang nahahati sa karaniwang kilalang pamilya, malahari na pamilya, at tunay na maharlikang pamilya. Inokupahan ng pamilyang Goal ang nagtanong sa pwesto ng maharlikang pamilya. Walang ordinaryong tao, kahit na si Kamida, ang kwalipikadong iugnay ang kanilang sarili sa pamilya Goal. Wala lang access si Kamida sa quasi-royal na pamilya. Sa kanyang antas, maaari niyang maabot ang ilang karaniwang kilalang pamilya, at iyon lang ang tungkol doon. Gayunpaman, ginawa ni Levi ang hindi niya magagawa. Paano ito posible? Napakagaling. Tingnan natin kung makukuha mo si Mr. Goal para suportahan ka. Bumuga ng sigarilyo si Kamida at hindi na makapaghintay na gumawa ng kalokohan ang mga clown na ito. Sa kabilang dulo ng telepono, pinagpawisan si Zab Ian matapos marinig ang boses ni Levi, nasa Southampton ka ba? Hindi ko ba nilinaw ang sarili ko? Ngumisi si Levi. Ang Raisonian na binanggit mo kanina ay? Tanong ni Zab Ian. Kamida Ichiro mula sa Vision Group. May utang siya sa aking kumpanya ng 3.5 bilyon at tumanggi siyang i-clear ang bayad. Binabash pa niya ang mga tauhan ko. Ang taong ito ay nag-claim din na siya ang pinakamaimpluwensyang tao sa Southampton. Papayagan mo ba itong dayuhan na mangibabaw sa lugar na ito? Galing ka sa royal family dito, for goodness sake. Palihim na saway ni Levi. Ako, pupunta ako ngayon din. Sino ang nagbigay ng pahintulot kay Kamida na mag-shoot sa Southampton?
Umikot ang galit sa loob ni Zabian. Bibigyan kita ng 20 minuto. Halika sa Vision Group ngayon din. In-end ni Levi ang tawag. Inutusan mo lang ba si Mr. Goal na pumunta dito? Anong biro? Para kay Kamida, nagluluto si Levi ng kalokohan para bumili ng oras. Baka maniwala ang mga negosyante kay Levi kung sasabihin niyang kilala niya si Mr. Goal. Ngunit kung titingnan ang paraan ng pagsasalita ng binatang ito ng mayabang sa telepono, sino ngayon ang bibili ng kanyang kwento? Hindi pwede. Hindi pa ako nakakita ng taong kasing tanga niya. Ang mga tauhan ni Kamida ay sapat na sa kanyang kalokohan at handa ng mag-aklas. Agad naman silang pinigilan ni Kamida, at ngumiti ito kay Levi. Fine. Huwag na nating pag-usapan si Mr. Goal. Kung kaya mong kunin ang isa lang sa mga kilalang pamilya na pumunta sa Vision Group, niyuyuko ako sa iyo at babayaran ko ang lahat ng iyong bayad. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 814. 20 minutes ba sabi niya? Ayos. Bibigyan ko siya ng 20 minuto. Isang walang sawang tawa ang pinakawalan ni Kamida. Kung walang lalabas after 20 minutes, ay incapacitate ko siya. Pagkalipas ng 5 minuto, nagsimula silang makarinig ng mga yabag sa kahabaan ng koridor. Nakatanggap si Kamida ng tawag mula sa receptionist sa front desk, na nagbabala sa kanya na may grupo ng mga lalaki na papunta sa kanyang opisina. Bang! Sa loob ng isang segundo, isang grupo ng lalaking nakaangkop ang pumasok pagkatapos sinipa ang pinto ng kanyang opisina. Agad na tumayo si Kamida sa kanyang upuan matapos makita ang grupong ito ng mga lalaki. Ito ay dahil kilala niya ang bawat isa sa kanila. Sila ang mga pinuno ng mga kilalang pamilya mula sa buong Southampton. Parami ng parami ang nagsimulang dumagsa sa kanyang opisina, at nagsimulang magpanik si Kamida. Di nagtagal, halos 40 pinuno ng prominenteng pamilya ang nagtipon sa kanyang maliit na opisina. Sa madaling salita, lahat ng mga patriarch mula sa mga karaniwang kilalang pamilya sa Southampton ay nagtipon dito. Hello, Mr. Davies. Magandang makita ka, Mr. Kernet. Hoy, Mr. Hawker. Kuwait. Agad na yumoko si Kamida at binati ang bawat isa sa kanila. Emph. Napahamak ka, Kuwait. Ang lahat ng mga ulo ay sumangot ng palihim. Natarante si Kamida at hindi alam kung ano ang nangyayari, ngunit nag-ipon pa rin siya ng lakas ng loob na batiin sila isa-isa. Kahit sino sa kanila doon ay madaling durugan siya na parang surot. Upang sila ay kilalanin bilang isang karaniwang kilalang pamilya, ang kanilang net worth ay dapat na hindi bababa sa 50 bilyon. At lahat ng mga taong ito ay nakamit ang minimum na kinakailangan. Sa pag-iisip pa lang niya na walang lalabas sa opisina niya, mas maraming tao ang nagsimulang pumasok. At sa pagkakataong ito, 20 na sila. Halos lumundag ang puso ni Kamida sa kanyang lalamunan nang makita silang naglalakad papasok sa kanyang opisina. Sila ang mga patriyarka mula sa 20 malaharing pamilya. Ang iba pang mga ulo ng pamilya, na dumating ng mas maaga, ay gumawa ng paraan upang sila ay makarating. Ang mga pamilyang malahari ay isang sapin sa itaas nila. Ano ang nagdala sa inyong lahat dito? Napaluhod na si Kamida. Madali na siyang sirain ng mga karaniwang kilalang pamilya, hindi pa banggitin ang mga mala-royal na pamilyang ito. Kahit na dumura sila sa sahig, kinailangan ni Kamida na i-cup ang kanyang mga kamay para makaipon ng likido. Sa Southampton, isa itong klasikong halimbawa ng survival of the fittest dahil mataas ang hierarchical ng social structure dito. Hindi sila masyadong kilala ni Kamida. Kahit na magalang niyang batiin ang mga ito, hindi na lang siya pinansin ng lahat ng maimpluwensyang lalaking ito. Hindi siya kwalipikadong makipag-usap sa kanila. Hindi siya kwalipikadong makipag-usap sa kanila. Maghintay ka. Ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa ng lahat ng maimpluwensyang figure na ito sa aking opisina? Ang malaking grupo ng mga tao ay nagpalabos sa isip ni Kamida. Sa sandaling nabawi niya ang kanyang katinoan, bigla niyang naisip ang pinaka-nakakatakot na tanong kailanman bakit sila nandito. Bigla siyang lumingon at tumingin kay Levi. Dahil kaya sa kanya? Dahil ba sa phone call niya kanina? Hindi ba't binigyan niya sila ng 20 minuto? Ang lahat ng mga taong ito ay literal na lumingon sa isang kisap mata. Sa puntong ito, pinagpapawisan na si Kamida at nanginginig sa takot.
Biglang may lumabas na boses sa corridor, Mr. Dumating na si Goal. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 815. Sa tunog ng boses na ito, ang mga masters ng mga karaniwang prominenteng pamilyang ito sa Southampton ay tumayo ng tuwid na may mga solemna na mukha. Ito ang prestihiyo ni Zab Ian Goal sa Southampton. Kapag nagbigay siya ng utos, dapat sumunod ang lahat ng maharlikang pamilya. Tumalon ang puso ni Kamida Ichiro sa kanyang lalamunan. Sa isang tawag lang sa telepono, inimbitahan niya ang nangungunang tao ng Southampton, si Mr. Goal na magpakita. Anong klaseng tao siya? Nanginig ang mga paa ni Kamida Ichiro at hindi siya makatayo. Lalong natakot ang mga samurai sa likod niya. Hindi ito ordinaryong tao. Kung tama ang pagkakaalala nila, nang idiniin ang punyal sa kanyang leeg, ipinakita na sa kanyang reaksyon kung gaano siya katangi-tangi. Nagmamadali ako. Masyado na talaga akong nagmamadali. Sa sumunod na sandali, dinala ni Zab Ian Goal ang mga patriarch ng iba pang 8 pamilya ng hari. Lahat ng maharlikang pamilya sa Southampton ay naruroon maliban sa pamilyang Jones. Nang makita ng iba si Zab Ian, yumuko sila at magalang na binati, "Greetings Mr. Goal." Gayunpaman, hindi sila pinansin ng mga matatanda. Dinala niya ang lahat ng pamilya ng hari at ang mga angkan na parang maharlika upang salubungin si Levi. Sabay-sabay nilang binati, "Greetings, Mr. Garrison." Parang thunderclap sa atmosphere. Sa sandaling iyon, napuno ng pagkabigla ang kapaligiran. Ang 12 ng mga ulo ng mga maharlika ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Nagulat din ang mga samurai. Nagulat si Kamida Ichiro. Anong nangyayari? Binabati ng mga patriyarka ng mga maharlikang pamilya ang isang binata ng may paggalang. Sino kaya ang taong ito? Nagkaroon ng pakiramdam ng misteryo sa hangin. Ang pangunahing tao ay si Elder Goal. Siya ang pinakamahalagang tao, hindi ba? Gayunpaman, nakayuko siya sa baywang para batiin ang taong ito. Ito ang pinaka-nakakatakot na aspeto ng sitwasyon. Lumingon si Zab Ian Goal, itinuro ang lahat ng iba pang karaniwang kilalang pamilya at sinabing, "Mr. Garrison, hindi mo pa nakikilala ang mga maharlikang ito. Ipakilala kita sa kanila." Bahagyang tumanggaw si Levi. "Makinig kang mabuti. Itong Mr. Garrison na nakatayo sa harap ng iyong mga mata ay ang master ng 9 na maharlikang pamilya at ang 20 malaharing pamilya. Mula ngayon, kayong mga higanti ay kukuha na rin ng mga utos kay Mr. Garrison. Ang kanyang pagkakakilanlan ay lampas sa iyong imahinasyon." Inihayag ni Zab Ian sa mga naruroon. Bagamat nagulat ang mga pinuno ng mga karaniwang kilalang pamilya, sabay-sabay silang sumigaw bilang pagsunod, "Mabuhay, Ginoong Garrison. Maglilingkod kami sa iyo bilang aming guro sa hinaharap." Hindi nila kailangan ng paliwanag. Ang kailangan lang nilang gawin ay sundin ang utos ni Zab Ian. Kung si Elder Goal ang nagsilbi kay G. Garrison bilang kanyang guro, sino sila para tanungin siya? Kailangan lang nilang magtiwala at sumunod dahil walang ibang paraan. "Ginoo Garrison, mula ngayon, susundin ng nangungunang 100 Southampton Giants ang iyong mga utos, maliban sa pamilya Jones syempre." Ipinahayag ni Zab Ian Goal. Ang pamilya Jones ay mula sa sandaling ito ay nakahiwalay sa Southampton. "Well, okay lang." Tumawa si Levi. "Oh, naliligaw ako sa bagay na nasa kamay." Biglang tumawag si Zab Ian, "Sino si Kamida Ichiro?" Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 816. Thud. Nang marinig ni Kamida Ichiro na tinatawag ang kanyang pangalan, nabalot siya ng takot at bumagsak sa lupa. Splash! Kasunod noon ay ang tunog ng pagtagas ng likido at isang malakas na amoy. Nabasa ang pantalon ni Kamida. Sa sobrang takot niya ay naiihi siya. Ang samurai na kasama niya ay nagbabasa rin ng kanilang pantalon. Anong bushido ito? Sa harap ng tunay na kapangyarihan, nabasa nila ang kanilang pantalon. Matagal na ang nakalipas, nakilala ni Levi ang ilang samurai mula sa bansang Reso niya. Noong panahong iyon, ang mapagmataas na salita ni Levi ay naging dahilan upang matakot ang mga mandirigmang Reso niya hanggang ngayon. Ano ang bushido? Ang ginagawa ko ay bushido. Nabalitaan ko na hindi mo pa nababayaran ang dapat bayaran.
Tanong ni Zabian habang hinahampas ang kanyang bagong tungkod na nakaukit sa hugis ng ulo ng dragon. Ako, magbabayad ako ngayon. Si Kamida ay nasa tabi ng takot. On the spot, hiniling niya sa kanyang mga assistant at finance guys na iabot kay Levi ang isang cheque na nagkakahalaga ng 3.5 bilyon. Narinig ko rin na binugbog mo ang isang tao ng husto kaya kailangan ang ospital. Totoo ba yan? Patuloy na tanong ni Zabian. Babayaran ko ang mga medikal na bayarin at hihingi ako ng tawad. Bang! 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 Hinampas ni Kamida ang kanyang ulo sa lupa upang ipakita ang pagsisisi. Pagkatapos ay nagbayad siya ng isa pang 10 milyon para sa mga medikal na gastos. Goal, dahil nakuha ko na ang gusto ko, babalik na ako ngayon sa South City. Sa wakas ay sinabi ni Levi. Phew, nakahinga ng maluwag si Kamida. Sa wakas, natapos din ito at sa kabila ng labis na takot, walang pinsalang nagawa. Sa kasamaang palad, narinig ng malakas at malinaw ang utos ni Levi sa susunod na sandali, ayoko na siyang makita sa Erudia. Boom! Ilang salita lang iyon, ngunit para kay Kamida ay isang mabigat na pangungusap. Siya ay ipinatapon sa Erudia. Ginoo, Garrison, naiintindihan namin. Kami, ang mga tao ng Erudia ay palaging isang mahusay na halimbawa, tinatanggap ang mga kaibigan mula sa buong mundo na darating at umunlad kasama namin. Ngunit ngayon, ako ang unang magtapon ng ganitong uri ng basura sa ating bansa. Magpapalabas din ako ng statement. Ako mismo ang mag-iimbestiga sa lahat ng mga immigrant sa Southampton. Ang sinumang gumawa ng anumang uri ng paglabag na makakasakit sa ating mga kababayan ay ipapatapon kaagad. Ipinahayag ni Zabian ang kanyang paninindigan kay Levi. Sumunod din ang iba pang mga patriarka. Ang mga nais lamang kumita ng kayamanan at abusuhin ang mga mamamayan para sa tubo ay babala. Ang galing, Goal. Magaling ka, pinuri ni Levi ang matanda. Ang salitang ito ng paninindigan ay nagparamdam kay Zabian na pinahahalagahan. Sa totoo lang, tuwang-tuwa siya. Stay, aalis ako mag-isa. Pagkaalis ni Levi, nagsimulang talakayin ng mga patriarka ng mga kilalang pamilya. Elder Goal, sino itong Mr. Garrison? Ang pinakamataas na merit militar ng ating bansa. Ito lang ang ihahayag ni Zabian ngunit ang mga tao ay nagulat. Ito ay isang simpleng parirala ngunit ito ay masyadong nakakagulat. Iyon ang sukdulang pagtugis ng bawat mandirigma. Kinakatawan nito ang pinakamataas na commander ng militar sa ngayon. Ito ay walang iba kundi ang The God of War. Ito ay isang nakakagulat na sandali. Wretch. Sa wakas ay nag-react si Kamida at tumalsik ang dugo sa kanyang bibig. Si Levi napapasok na sana sa kotse niya, biglang may nakitang pamilyar na figure si Wales. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 817. Hoy, anong ginagawa mo dito? Si Wales, agad na hamarang sa daan ni Levi at nagtatakang nagtanong. Bakit iyon ang iyong negosyo? Ngumisi si Levi. Hindi mo iniisip na bumalik sa pamilya Jones, di ba? Buong lakad dito sa Southampton, biglang sigaw ni Wales. Mula sa kanyang pananaw, ang tanging layunin ni Levi sa pagpunta sa Southampton ay kilalanin ng mga Jones upang siya ay matanggap muli sa pamilya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Hinding-hindi makikilala ng mga Jones ang iyong pagkakakilanlan. Tumigil sa pangangarap, galit na galit, sinabi ni Wales ang kanyang punto. Nakakatawa. With that, sumakay na si Levi sa kotse niya at umalis. Kaagad, bumalik si Wales sa Edinburgh Manor at iniulat ang lahat kay Michael. Ano, bumalik na siya sa Southampton. Obvious naman na gusto niyang bumalik sa pamilya namin, di ba? Ano ang dapat nating gawin? Nagpanik ang lolo. Wala akong ideya kung ano ang ginagawa niya dito. Anyhow, lumabas siya sa Vision Group. Ipinahayag ni Wales ang kanyang pagkabalisa. Dapat malaman ko pagkatapos magtanong sa paligid. Inabot ni Tyler ang kanyang mga kontak para imbestigahan ang dahilan ng presensya ni Levi sa Vision Group. Pumunta siya sa Vision Group upang mangolekta ng utang na 3.5 bilyon at nagawang gawin iyon. Mabilis na dumating ang balita. Paano naging posible iyon? Bakit siya binigyan ni Kamida Ichiro ng 3.5 bilyon ng ganoon kadali? Naghinala lahat si Michael. Si Kamida Ichiro daw ay na-pressure ng royal families. Ngayon ay umalis na siya ng bansa.
Iniulat ni Tyler. Ang bait talaga ni Levi. Talagang ginagawa niya ang mga bagay sa pangalan ng pamilyang Jones. Sa palagay ko ang mga maharlikang pamilya ay tumutukoy sa amin, biglang sabi ni Wales ng malakas. Sa kasamaang palad, hindi nila naiintindihan. Kasama sa mga maharlikang pamilya ang lahat maliban sa mga Jones. Naikuyom ni Michael ang kanyang mga kamao sa galit, hindi ba? Sa sandaling ihayag ni Levi ang kanyang pagkakakilanlan bilang apo ng pamilyang Jones, tiyak na matatakot siya ni Kamida. Sa galit na sinuntok ni Tyler ang pader, mukhang minaliit natin si Levi. Ginagamit na niya ngayon ang pangalan ng aming pamilya para sa kanyang sariling layunin. Ano ang gagawin niya sa hinaharap? Desidido ang lahat ng mga Jones na ginamit ni Levi ang pangalan ng kanilang pamilya para makuha ang balanse ng utang. Maliit na bagay lang iyon, kaya natural na hindi nila ito palalimin. May kailangan tayong gawin tungkol dito. Ipaalam natin sa Morris Group. Kasunod nito, nakipag-ugnayan si Tyler kay Iris at sinabi sa kanya ang kanilang tinatawag na conclusion. Nagulat si Iris dahil hindi niya alam ang relasyon ni Levi sa pamilya Jones. Mabilis, sinabi niya kay Zoe ang bersyong ito ng kwento. Bingo! Natigilan si Zoe tapos puno ng kasiguraduhan ang mukha niya. Ito ay napatunayan ang kanyang teorya. Sa lahat ng oras, iyon ang ginagawa ni Levi upang makamit ang kanyang mga tagumpay. Sa pagkakataong ito ay walang pagbubukod. Hindi nakakagulat na nagboluntaryo si Levi na kunin ang balanse ng utang. Nakarating si Iris sa conclusion na ito. Sa sandaling ito, bumalik si Levi. Iris, nakolekta ko na ang balanse. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 818. Nang iabot ni Levi ang tseke kay Iris, walang pakialam ang dalawang babae at walang reaksyon ang kanilang mga mukha. Naguguluhan si Levi. Dinala niya ang huling bayad na 3.5 bilyon. Nalutas nito ang malaking problema ni Iris. Paanong hindi siya magpakita ng reaksyon? Hindi ito normal. Maaaring hindi alam ni Zoe ang nangyayari kaya't katanggap-tanggap ang kanyang pagwawalang bahala. Anong meron kay Iris? Ibinalik ko na ang balanse. Paalala ulit ni Levi. Oh, nakikita ko. Walang ekspresyon pa rin ang mukha ni Iris. Naguguluhan si Levi nang sabihin niyang, mukhang may hindi tama sa iyo. Oh sige, dapat ba kitang purihin? Ang galing mo. Madali mong ayusin ang hindi namin kayang gawin. Mula ngayon, hahayaan ka naming mangolekta ng lahat ng utang. Mariin siyang pinuri ni Iris. Gayunpaman, mas kakaiba pa rin si Levi. Ayos lang. Wala iyon. Walang pakialam na sabi ni Levi. Sa anumang kaso, hindi niya ito isinapuso. Wala siyang paraan upang malaman na si Iris ay nakatanggap ng tawag mula sa mga Jones, o naisip nila ni Zoe na ipinagmamalaki niya ang kanyang koneksyon sa pamilyang Jones. Mas magiging masaya si Iris na makitang nilutis ni Levi ang problemang ito nang mag-isa nang hindi umaasa sa mga Jones. Katulad ni Zoe, umaasa siyang si Levi ang mag-isa. Kaya naman, hindi siya nasisiyahan. Kaya naman, kahit na nakuha na ang tseke, wala siyang ipinakitang ekspresyon sa kanyang mukha. Iris, ayaw talaga ni Levi sa pamilyang Jones. Pero dahil sa akin, ilang beses na siyang humingi ng tulong sa kanila. Na-touch talaga ako, sabi ni Zoe. Kinagat ni Iris ang kanyang mga labi, na nagsasabing, gayunpaman, nag-aalala akong baka masira siya. Ang ibig mo bang sabihin ay ang kaginhawaan na dala ng pagiging apo ng pamilyang Jones ay magpapababa sa kanya ng progresibo? At na ito ay maaaring humantong sa kakilakilabot na mga resulta sa huli. Nag-react si Zoe sa sinabi ni Iris. Eksakto, sisirain siya ng status na ito. Puno ng pag-aalala ang tingin ni Iris. Higit pa rito, ang 1 bilyong hiniling sa kanya ng pamilyang Black na kumita ay tiyak na magmumula sa pamilyang Jones. Kalimutan mo na iyon. Ito ay magiging 2 beses na pagdiriwang ng Morris Group sa lalong madaling panahon. Kailangan kong maghanda para sa kaganapan. Hindi alam ni Levi ang lahat ng nangyayari sa pagitan ni Iris at Zoe. Bumalik siya sa kanyang kinalalagyan at nagsimulang laruin ang kanyang sinaunang tansong espada. Sa sandaling ito, isang tawag ang dumating mula sa pamilyang Jones. Oo, Levi, ang talino mo. Narinig ang boses ni Wales na nagsasalita sa kakaibang paraan. Kung may sasabihin ka, isubo mo na lang.
Naiinip na sagot ni Levi. Dapat alam mo kung ano ang ginawa mo, hindi ba? Ngumisi si Wales. Anong nagawa ko? Naguguluhan si Levi. Mas alam mo kung bakit ka pumunta sa Southampton. Tungkol ito sa utang ng Vision Group, di ba? At, bakit ka nakayuko? Ginamit mo ang pangalan ng pamilya natin para makuha ang pera, hindi ba? Ngunit doon mo sinasabi na hindi mo inaamin na may kaugnayan ka sa pamilyang Jones. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 819. Hindi nag-abalang ipaliwanag ni Levi ang kanyang sarili kay Wales. Paimpol niyang ibinaba ang telepono. Ngunit iyon ang nagpaunawa sa kanya kung bakit naging malamig sa kanya sina Zoe at Iris. Ito ay malinaw na ang pamilya Jones ay nagsabi sa kanila ng parehong bagay. Iyon ang dahilan ng kakaibang reaksyon ng dalawang dalaga. E di sige. Pakiramdam ni Levi ay hindi na kailangang magpaliwanag para sa kanyang sarili. Bilang Diyos ng digmaan, mas mababa sa kanyang dignidad ang mag-abala tungkol sa isang pugad ng mga langgam. Gayunpaman kung ang pamilya Jones ay nagpatuloy sa pag-udyok sa kanya, kailangan niyang kumilos laban sa kanila. Kung tatawid sila sa linya, ipapaalam niya sa kanila kung anong kalupitan ang kaya niya. Sa sandaling ito, tumawag si Kirin at nagtanong, "Sir, malapit na itong biannual celebration ng Morris Group. Gusto ka ng lahat ng nangungunang executive na makilala ka, lalo na si Iris." Tumawa si Levi, ngayong tumatag na ang Morris Group, oras na para ipakita ko ang sarili ko. Tila ginugugol ni Levi ang halos lahat ng kanyang oras sa pag-inom ng tsaa at pagtulog, ngunit ang kanyang mga desisyon at direksyon ang humubog sa paglago ng Morris Group. Masasabing ang kanyang mga kamay ang nagtulak sa Morris Group pasulong. "Fine, ipapaalam ko sa management at staff." Nakangiting sabi ni Kirin. Hindi nagtagal, nagsimulang magsaya ang lahat sa Morris Group. Maliban sa mga pioneer na iyon, hindi pa nakikita ng iba ang amo. Kaya naman, tuwang-tuwa ang lahat ng marinig na lalabas ang misteryosong amo. Kung tutuusin, binigyan sila ng boss ng maraming inaasahan. Ay oo. Si Iris ang pinakasabik na makilala ang amo. The moment she received Neil's notification, she cheered and danced. Sa wakas ay makikilala na niya ang maalamat na amo. Literal na idol niya ang lalaki. Simula noong araw na bumalik siya mula sa ibang bansa, walang lalaki ang makakapanalo sa kanyang puso. Si Levi ang lalaking madalas niyang kontekan. Hindi siya interesado sa pag-iibigan, ngunit gusto niya ang isang lalaki na nakita niyang kanais-nais. Ang misteryosong amo ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanyang puso. Nangako si Iris, kung walang asawa ang amo, gagawin niya ang lahat para ituloy siya, anuman ang hitsura nito. Ang pinahahalagahan niya ay ang kanyang talento. Ang pag-unlad ng Morris Group hanggang ngayon ay dahil sa pagsusumikap ng boss na ito sa likod ng mga eksena. Siya lang ang tagapagpatupad. Sumayaw si Iris at tumalon kaagad sa opisina ni Zoe. "Zoe, may good news ako sa'yo. Ang boss ng Morris Group ay lalabas sa aming 2 taon na pagdiriwang. Sasama ka, hindi ba?" Niaya sa kanya ni Iris. "Hindi naman bagay iyon, di ba? Business partner lang kami." Actually, curious din si Zoe kung ano ang magiging itsura ng boss ng Morris Group. "Anong hindi nararapat? Huwag mong kalimutan na ako ang vice president." Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 820. Higit pa rito, hindi mo ba gustong makita ang mahiwagang boss na ito ng Morris Group? At saka, dadalo si Levi for sure. Balita ko magkaibigan sila ng amo ko. Hindi mangyayari ang pagdiriwang na ito kung wala siya. Tumango si Zoe, "Kung ganoon, sige, dadalo ako." Kasunod nito, naging abala ang buong kumpanya sa paghahanda para sa biannual celebration. Sa wakas, napagpasyahan nilang sa isang isla gaganapin ang pagdiriwang. Magbabakasyon din ang mga staff. Nang makasalubong ni Iris si Levi, tumawa siya, "Levi, dumadalo ka sa ating biannual celebration, di ba?" Ngumiti si Levi, "Oo naman. Kung wala ang presensya ko, ang pagdiriwang na ito ay magiging ganap na walang kabuluhan." Si Levi ang pinakamahalagang panauhin. Lahat ay gustong makilala siya. Kaya, masasabing ang pagdiriwang na ito ay ginanap sa kanyang karangalan. Kung hindi siya dumalo, ang pagdiriwang ay magiging walang kabuluhan. Ipagmalaki mo ang lahat ng iyong makakaya.
Magpapatuloy ang pagdiriwang kasama ka o wala. Sagot ni Iris na nakatitig sa kanya. Akala niya ay kalokohan lang ang sinasabi ng lalaki. Ako naman, gusto kong makita kung ano ang itsura ng dream lover ko. Isipin mo na lang. Oh, excited na ako. Kumunat ang noo ni Levi habang nagtatanong, ano? Dream lover mo. Kailan pa ako naging lalaking pangarap niya? Talaga, ang misteryosong amo ay palaging pangarap kong manliligaw. Sa araw na magkita tayo, magiging maganda ako, mas masakit kaysa kay Zoe. Tuwang-tuwang sigaw ni Iris, parang teenager na umiibig. Hindi nagkaimik si Levi. Pinandilatan siya ng lalaki at sumagot, at your best. Parang hindi kanya nakita dati. Naguguluhan, sumagot si Iris, anong sabi mo? Nakita na ba ako ni boss? Talaga, wala ni isang staff na hindi niya nakilala, kasama si Zemo ang tagapaglinis at si Louis ang chef, sagot ni Levi. Nagbago ang mukha ni Iris. Sa wakas, napagtanto niya kung ano ang tungkol sa bagay na iyon. Hindi nila alam kung sino ang amo, ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi pa niya nakilala. Nako, hindi naman ganoon. Ito ang aming unang opisyal na pagpupulong. Dapat maganda ako. Malamang, ito na ang simula ng isang romansa. Pinagpapantasyahan ni Iris ang unang pagkikita at puno ng matamis na panaginip ang kanyang ekspresyon. Poof! Napatango si Levi. Si Iris ay lihim na umiibig sa akin. Lalagyan ng nobela. Siya ang kaibigan ng asawa ko. Mukhang ayos ka lang. Hindi na kailangang magayos o magbihis. Sabi ni Levi sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo. Binigyan ni Iris si Levi ng isang mapagmataas na tingin. Tapos tumalikod na siya at umalis. Ang mga natitirang araw ay ginugol sa paghahanda para sa 2 taon na pagdiriwang. Mabilis na kumalat ang balita sa South City, Northampton at pagkatapos ay sa buong Quebec. Kahit na ang Morris Group ay low-key, alam ng lahat ng reshuffling ng mga pangunahing manlalaro sa Northampton at South City, ang nakikitang benepisyaryo ay ang misteryosong boss sa likod ng kumpanya. Lahat ay curious sa kanya. Lahat sila gustong malaman kung sino siya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 821. Sa loob ng kalahating taon, dinala niya ang Morris Group sa susunod na antas. Tinawagan ng pamilyang Black si Zoe nang marinig nila ang balita. Lolo, Lola, ano pong problema? Tanong ni Zoe. Zoe, nabalitaan ko na ang Morris Group ay magdaraos ng 2 taon na pagdiriwang. Sasali ka ba? Nagtatakang tanong ni Meredith. Oo, bakit mo ito tinatanong? Ang galing. Hindi pinansin ni Meredith ang kanyang tanong at nagpatuloy sa pagtatanong, totoo ba na sa wakas ay nagpapakita na ang misteryosong amo? Totoo iyon. Sa kislap ng pananabik sa kanyang mga mata, bumulalas si Meredith, magandang balita iyan. Balita ko isa siya sa pinaka nakakain na bachelor. Sinasabi ng mga alingaw-ngaw na siya ay may malakas na background, kaya't siya ang huling tumawa sa kanyang kumpanya ay nakaligtas sa mga kaguluhan sa merkado ng pananalapi sa Northampton at South City. Sumang-ayon si Robert sa kanyang asawa, talaga. Siya ay isang karampatang tao dahil nagawa niyang makakuha ng isang lugar sa merkado. Sumunod si Meredith, Zoe, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito para makipag-ugnayan sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi na kami makikialam, at magagawa mo ang gusto mo. Lola, anong pinagsasabi mo? Hindi nasiyahan si Zoe habang hindi makapaniwalang tiningnan niya si Meredith, meron na akong Levi. Paano mo hinihiling sa akin na itakda ang aking cup sa ibang lalaki? Nagkunwaring galit si Meredith sa kanyang mukha. Single ka pa rin. Ano ang masama sa pakikisalamuha sa ibang lalaki? Hindi naman labag sa batas, di ba? Isang tipid ng ngiti ang ibinigay ni Zoe. Lola, sa tingin mo ba ay magugustuhan ako ng boss ng Morris Group? Maaaring imposibleng kunin siya ng ibang tao, pero iba ka. Lagi siyang nandyan para tulungan ka kapag nahaharap ka sa anumang kahirapan. Hindi ka ba nagtataka kung bakit iba ang pakikitungo niya sa iyo? Bumilis ang tibok ng puso ni Zoe sa mga sinabi ni Meredith na ipinaalala sa kanya ang kanyang hinala. Walang sino man sa mundo ang obligadong magbigay ng tulong sa ibang tao. Maliban sa aming pamilya at mga kaibigan na maaaring sumulong dahil sa pag-ibig, ang mga nag-alok na tumulong ng walang bayad, ay tiyak na may lihim na motibo.
Ang bigat sa isip niya, bakit ako tutulungan ng boss ng Morris Group? Katulad ba ng sinabi ni Lola? May nararamdaman ba siya sa akin? Bagamat wala ni isa sa kanila ang nakakita sa misteryosong amo, alam ni Zoe na may mga mata sa kanila ang amo. Nakangiting kinumbinsi siya ni Meredith, Zoe, huwag mong hayaang mawala ang pagkakataong ito. Baka mahulog ka sa kanya kapag nakilala mo siya. Sige, sumunod na sagot ni Zoe, binigyan niya si Lola. Hinding-hindi ako magmamahal sa ibang lalaki maliban kay Levi. Kapag nakilala ko siya, tatanungin ko siya kung bakit niya ako tinulungan para maibalik ko ang pabor niya. Iba naman ang iniisip ng pamilyang itim kay Zoe. Naniniwala na sila kung mapapanalo ni Zoe ang gusto ng amo, ito ay para sa interes ng lahat. Di nagtagal, ito ay 2 beses na pagdiriwang ng Morris Group. Isang araw bago ang pagdiriwang, ipinadala sa isla ang mga empleyado ng Morris Group, kasama sina Zoe at Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 822. Bitbit ni Iris ang kanyang 4 na bagahe, puno ng kanyang damit para sa paglalakbay. Siya ay nagplano na subukan ang mga ito at piliin ang isa na mukhang pinakamahusay para sa pagdiriwang. Natigilan si Levi sa ginawa niya. Malaking bagay ang ginagawa ni Iris. Magagalit ba siya kapag nalaman niyang ako ang misteryosong amo? Levi, nagtataka ako kung bakit ako tinulungan ng boss ng Morris Group noong nakaraang panahon. Ano ang iyong mga iniisip tungkol dito? Curious na tanong ni Zoe. Sa palagay ko ay nahulog siya sa iyo dahil napakagandang babae ka, seryosong sagot ni Levi. Binigyan siya ni Zoe ng mapaglarong suntok at bamulong sa sarili, walang libreng tanghalian, naniniwala na ako na dapat may dahilan sa likod ng kanyang aksyon. Well, baka tinitingala ka niya dahil sa talent mo. May mga nagawa ka na at nag-ambag ka sa kumpanya, hindi ba? Hinaplos ni Levi ang kanyang buhok, pilit pinapakalma ang kanyang isipan. Ayan yun, relax. Tumikim si Iris nang makuha niya ang atensyon niya. Tingin ko rin, kakaiba ang kinikilos ng amo. Si Zoe ay hindi isang empleyado ng Morris Group, ngunit bakit niya ito tinatrato ng maayos? Pagkatapos, tinitigan niya si Levi nang may pag-aalinlangan at nagtanong, huwag mong sabihin sa akin na ikaw ang misteryosong amo. Tahasang inamin ni Levi, yeah, it's me. Kaya hindi mo na kailangang magbihis. Hahaha, natuwa naman si Iris. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Zoe. Napakaganda kung si Levi ang boss ng Morris Group. Mas may bigat iyon kaysa sa pagkakakilanlan bilang apo ng pamilyang Jones. Ngunit nakalulungkot, ito ay hindi masasagot na katibayan na pinagsamantalahan niya ang pamilya Jones nang nakolekta niya ang utang mula sa Vision Group. Matapos ang ilang oras na biyahe, sa wakas ay nakarating na rin sila sa resort na matatagpuan ilang daang kilometro ang layo mula sa South City. Ang lugar na ito ay isang kilalang lugar ng turismo na sikat sa magagandang tanawin. Sinalubong sila ng mga mapagpatuloy na manggagawa sa kanilang pagdating. Bago ang paglalaan ng silid, paulit-ulit silang pinaalalahanan ng mga manggagawa na huwag gumala sa isla dahil ang mga residente rito ay pawang mga matitigas na tao. Kung sakaling magkaroon ng alitan sa pagitan nila at ng mga taga-nayon, masusumpungan nila ang kanilang mga sarili sa malubhang problema dahil ang huli ay madaling tumawag ng daan-daang lalaki. Samantala, sa Jones residence, tiniyak ni Tyler ang kanyang lolo, "Lolo, huwag kang mag-alala. Naplano ko na ang lahat. Sa pagkakataong ito, nakakuha ako ng tulong mula sa lokal na malupit. Si Levi Garrison ay mamamatay sa malayong isla, at walang makakaalam nito." Natuwa si Michael. Perpekto. Alam na pala ng mga Jones na dadalo si Levi sa 2 beses na selebrasyon ng grupo ng Morris, kaya nagplano sila ng pagpatay para maalis siya. Sa resort, lahat ay nakikibahagi sa gawaing paghahanda para sa pagdiriwang, maliban sa tamad na palaboy, si Levi, na gumagala-gala ng walang patutunguhan. Naiinis si Iris sa inasal niya. Siya ay kumikilos na para bang siya ang amo. Maya-maya dumating na si Kirin. Malugod siyang tinanggap ni Iris at ng iba pa at inilaan ang pinakamagandang silid sa kanya. Pagkatapos kumain, lumabas si Levi sa kwarto niya at tinungo ang kwarto ni Kirin. Sa mismong pagkakataong iyon, nasulyapan ni na Iris at Zoe na namamasyal ang kanyang figure sa koridor. Curious na tanong ni Zoe, saan siya pupunta?
Hindi naman yun ang daan papunta sa kwarto niya, diba? Sumunod tayo sa kanya, at malalaman natin. Hinawakan ni Iris si Zoe sa wrist habang sinusundan nila si Levi sa koridor. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 823. Sinundan ng dalawa si Levi hanggang sa presidential suite, lalagyan ng nobela. Nagulat si Iris nang makita siyang nakatayo sa harap ng presidential suite. Ito ang kwarto ni Neil Atkinson. Hinahanap ba niya si Mr. Atkinson? Na-curious din si Zoe. Magkakilala ba sila? Umiling si Iris. Hindi, wala sila. Ilang beses nang pumunta sa kumpanya si Mr. Atkinson, pero hindi ko pa sila nakitang nag-uusap. Kung gayon bakit niya hinahanap si Mr. Atkinson? Tanong ni Zoe. Sasabihin ko sa iyo kung bakit, pero maipapangako mo ba na hindi ka magagalit sa akin? Oo naman. Sige lang. Pinlano ni Iris ang kanyang talumpati bago sinabing, sa tingin ko ay narito si Levi upang bigyang kasiyahan ang kanyang sarili kay Mr. Atkinson. Ganoon ba? Bahagyang nalungkot si Zoe. Kilalang kilala ko si Levi. Hindi siya foner. Napailing si Iris sa kakulaitan ni Zoe. Zoe, hindi na si Levi yung lalaking kilala mo dati. Ginamit niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang apo ng mga Jones para makamit ang kanyang mga tagumpay, kaya hindi nakakagulat na mahal niya si Neil. Sa sandaling ito, binuksan ang pinto ng silid. Napansin ni Kirin na si Iris at Zoe ay nagtatago sa dilim, nag-espiya sa kanila, kaya palihim niyang sinenyasan si Levi na umalis bago padabog na isinara ang pinto. Nakita ng mga babae si Levi na walang magawang umiling habang siya ay umalis, akala nila ay ibinigay ni Neil kay Levi ang maliit na balikat. Tingnan mo, siya ay hinamak ni Neil. Napangiti si Iris, sa pag-aakalang matagumpay niyang nasusukat ang isip at gawin ni Levi. Napabuntong hininga si Zoe bilang pagbibitiw dahil malinaw naman sa araw ang katotohanan, kaya wala siyang nagawa kundi tanggapin iyon. Si Levi ay dating isang lalaking may matigas na karakter, noon pa man ay kinasusuklaman niya ang mga snob na madaling umindayog. Hindi niya kailanman susubuking humila ng mga string, mag-bootleg, o gumamit ng palihim na taktika upang makamit ang kanyang mga layunin. Gayunpaman, tila nagbago si Levi. Hindi na siya ang dati niyang pagkatao. Kuwit, si Levi ay sumuko sa realidad. Napabuntong hininga si Zoe sa naisip. Tila ang mga karanasan sa oras at buhay ay talagang makakabawas sa laki ng isang tao at makakapagtapos sa kanyang pride. Noong nakaraan, si Levi ay isang lalaking puno ng pagmamataas at pagtitiwala. Ngunit ngayon, ang kanyang kayabangan ay matagal nang nawala sa hangin. Wala siyang pinagkaiba sa ibang ordinaryong tao na nabibigatan sa bigat at hirap ng buhay. Ngunit sa kabutihang palad, mahal namin ang isa't isa hanggang sa buwan at pabalik. Nakasalubong nila si Levi sa ground floor. Nasaan ka ngayon lang? Tanong ni Iris. Tinanguan siya ni Levi, naglalakad-lakad lang. Bakit mo tinatanong? Natiyak nito ang kanilang hinala na si Levi ang sumuso kay Neil nang umiwas ito sa tanong nito. Wala, nagpa siya si Iris na huwag nang ituloy ang bagay na iyon. Maya-maya lang, tumakbo at sumisigaw ang isa sa mga empleyado ng Morris Group nang makita niya si Iris, MS. Annabel, may nangyaring kakilakilabot. Malaki ang problema natin. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 824. Bahagyang nakakunot ang noo ni Iris habang sinasabi, anong meron? Dahan-dahan at sabihin sa akin kung ano ang nangyari. The employee gabbled in panic. Ngayon lang, iilan sa amin ang namamasyal. Biglang may sumulpat na grupo at humingi ng pera. Nagkaroon kami ng alitan, at sinimulan nila kaming bugbugin. Ngayon, banihag nila ang ilan sa aming mga empleyado para sa ransom. Naalala nilang lahat ang paalala ng mga manggagawa sa resort, ang mga lokal ay pawang 2 kamaon na tao na mahilig maghanap ng gulo. Gayunpaman, walang sino man sa kanila ang nagbigay pansin sa payo dahil hindi nila inaasahan na may mangyayaring ganito sa isla. O hindi, dapat si Oliver Ross. Sa isang nag-aalalang ekspresyon, isa sa mga manggagawa sa resort ay bamulong, ang abala ng gawaing paghahanda para sa paparating na pagdiriwang ay nakakuha ng kanyang pansin. Sino itong Oliver Ross? Tanong ni Levi. Ipinaliwanag ng manggagawa, siya ang lokal na malupit ng underworld, ang lawa at 12-12 ng mga nakapalibot na isla ay lahat ng kanyang mga teritoryo.
Binabayaran namin siya ng malaking halaga kada taon para hindi niya maistorbo ang mga turista sa isla. Tapos, napakamot siya ng ulo sa pagkataranta. Kadalasan, ligtas ang mga turista basta't hindi gumala sa isla. Pero anong meron sa kanya ngayon? Bakit sila pumunta sa isla at sinaktan ang mga turista? Tara at tingnan natin ito. Hindi nagtagal, dumating ang lahat sa pinangyarihan upang makita ang 6 na empleyado ng Morris Group na nakatali sa mga puno. Sinalubong sila ng dosenang lalaki. Ang pinuno ng grupo ay isang 6, 2 talampakan ang taas, malapot-bellied, mukhang nananakot na lalaki. Iminungkahi ng kanyang nakakatakot na aura na siya ay walang iba kundi si Oliver Ross, ang lokal na malupit. Ang mga lalaking ito ay agad na itinoon ang kanilang tingin kay Iris, Zoe at iba pang babaeng empleyado, na naglalaway sa kanila. Halos hindi nila napigilan ang sarili dahil wala ni isa sa kanila ang nakakita ng napakaraming magagandang babae sa kanilang buhay. Sila pala ang engaged ng mga Jones para tanggalin si Levi. Oliver, anong nangyayari dito? Tanong ng manager ng resort na nanginginig na parang dahon. Sumigaw si Oliver, ngayon lang, naabutan namin silang umiihi sa lawa. Itinanggi ng mga empleyado ang kanyang akusasyon, dugong kasinungalingan yan. Bakit tayo iihi sa lawa? Lumabas kayo nang wala sa oras at biglang humingi ng protection money. Binugbog mo pa kami nang tumanggi kaming magbayad. Hindi mo ginawa, ngumuso si Oliver, ginawa ninyo ito sa harap ng aking mga mata. Ang lawa ay aking teritoryo, at may karapatan akong bihagan kayong lahat dahil sa inyong ginawa. Sir, ang mga empleyado ng Morris Group ay pawang mga civilized university graduates. Hindi sila mag-aasal na parang brute, umiihi sa publiko. Sagot ni Iris. Nagalit si Oliver at ang kanyang barkada nang marinig ang kanyang mga sinabi. Anong ibig mong sabihin? Sinusubukan mo bang sabihin na kayo ay marangal at kami ay mga brute? How dare you look down on us? Ha, hindi pa ako nakakita ng mga sibilisado at may kultura na umihi sa isang lawa. Sagot ng mga empleyado, hindi namin ginawa. Ito ay isang maling akusasyon. Hinding-hindi kami gagawa ng ganoon. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 825. Ha, antong hininga ang malupit, walang silbi ang pagtanggi dahil may mga saksi tayo. Mga saksi, nasaan sila? Tanong ni Iris. Alam niyang walang silbi si Oliver. Dalhin mo sila. Utos ni Oliver. Kaluskos ang mga tambo na nakapalibot sa lawa. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang daan-daang matipunong lalaki. Lahat sila ay may nakamamatay na ekspresyon sa kanilang mga mukha, at sila ay may hawak na malamig na sandata. Natarante si Iris at ang iba pa ng kabkuban sila ng mga lalaki. Bilang mga manggagawang white-collar, hindi pa sila nakaranas ng anumang uri ng marahas na komprontasyon dahil nasa ilalim sila ng proteksyon ni Seth noong sila ay nasa Northampton at South City. Hindi nila maiwasang makaramdam ng takot sa harap ng sagupaan sa mga lokal sa isang liblib na isla. Natarante si Iris. Hindi tulad sa Northampton o South City, hindi siya makakuha ng tulong sa sinuman sa islang ito. Siya ay labis na nagsisi sa kanyang desisyon. Hindi ko dapat idaos ang ating 2 taon na pagdiriwang sa lugar na ito. Walang makakaalam kahit patay na tayo dito ngayon. Nakita namin silang umihi sa lawa. Natakot ang mga staff ng Morris Group nang sabay-sabay na umungol ang daan-daang lalaki. Isang malademonyong ngiti si Oliver at sinabing, halos 300 saksi ako rito. Hindi mo pa rin ba aaminin ang maling pag-uugali mo? Sa sandaling ito, napagtanto nila na sila ay nakaset up. Gayunpaman, wala silang nagawa kundi aminin ang mga maling alegasyon. Naglakas loob ka pa bang sabihin na hindi ka umihi sa lawa? Hinawakan ni Oliver ang kanyang espada at hinawakan ang isa sa kanyang mga bihag sa punto ng espada. Ang mga staff ay basang-basa sa pawis, at ang kanyang mukha ay pinatuyo ng lahat ng kulay. Ako, umihinga ako sa lawa. Nag-aatubili niyang pag-amin. Itinutok ni Oliver ang kanyang espada sa isa pang empleyado. Ano naman sayo? Ako, naiihi din ako. Kuwit, umamin silang 6 ng lagyan ng tornilyo ni Oliver. Unang-una, inamin na nila ang kanilang maling pag-uugali. Pangalawa, mayroon akong 300 saksi dito. Tinitigan ni Oliver si Iris at ang iba pa habang nagpapatuloy, so now, what have you got to say? Sige, suko na ako.
Ngumisi si Iris, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mo para ma-release mo ang mga empleyado ko. Nagsimulang mga tuwiran si Oliver sa kanya, dahil nasa isla ka namin, dapat sundin mo ang aming mga patakaran. Dapat mabigat na parusahan ang iyong mga tauhan dahil sa kanilang kaiyahiyang pag-uugali. Sumang-ayon sa kanya ang kanyang mga nasasakupan, tama. Karapat-dapat sila sa mabigat na parusa. Halos matakot ang mga empleyado. Iminungkahi ni Oliver, 10 bilyon. Maaayos natin ito kung papayag ka. Imposible. Putol ni Iris bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap. Binibini, hindi pa ako tapos. Dagdag pa niya, bukod sa 10 bilyong kompensasyon, gusto kong matulog ka at ang iba mong kasamahan sa isang gabi sa akin. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 826. Na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya, maaayos lang natin ang bagay na ito kung papayag ka sa aking mga kondisyon. Ha. Ang kanyang mga nasasakupan ay humagalpak sa tawa at nagpalitan ng masamang ngiti sa isa't isa. Matagal na nilang pinagnanasaan sina Iris, Zoe at iba pang babae. Maaaring makuha ng kanilang amo ang 2 stoners habang sila ay nagpalipas ng gabi kasama ang iba pa sa kanila. Walang hiya, si Iris ay nagngangalit sa galit dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito kaiya ang mga ito. Hindi lang mataas na presyo ang hiniling nila, pero gusto pa rin nilang matulog tayo sa kanila. Walang nakapansin sa malungkot na ekspresyon sa mukha ni Levi. Tila, sila ay nakuha sa ilalim ng kanyang balat. Ang mga nagnanasa kay Zoe ay mamamatay. Hinding-hindi ko hahayaang kahit sino man ang maglagay ng daliri sa kanya. Tumingin si Oliver kay Iris at nagtanong, ano sa palagay mo? Sumeryoso ang mukha niya habang nagbabanta, kung hindi ka papayag sa mga kondisyon ko, hindi ka papayagan ng mga tauhan ko na umalis sa isla. Bilang lokal na malupit, kayang gawin ni Oliver ang anumang gusto niya sa kanyang teritoryo dahil walang nang ahas na tumayo laban sa kanya. Si Iris at ang iba pa ay nasa kanyang awa dahil hindi sila nakaalis sa isla. Nagbigay siya ng ultimatum, mayroon kang 3 segundo para sagutin ako. Ako, nawalan ng masabi si Iris. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw mula sa likuran. Tulad ng inaasahan sa isang lokal na malupit. Mukhang nakabuo ka ng sarili mong batas, ha? Napalingon ang lahat kay Levi. Inilipat ni Oliver ang kanyang tingin kay Levi at napansin niya na, hindi tulad ng iba na nanginginig sa takot, si Levi ay nakahawak ng mabuti sa kanyang kalmado at may ngiti sa kanyang mukha. Hindi ba siya natatakot? Levi Garrison, hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong ni Oliver. Isang tawa ang pinakawalan ni Levi. Hindi siya natarante nang may nagbanta na puputulan ang kanyang lalamunan gamit ang Raysonia katana ilang araw na ang nakakaraan. Hindi siya kumikibo ng kabkuban siya ng 10,000 sundalo sa larangan ng digmaan. Hindi ba nakakatawa kung siya ay matakot sa isang maliit na lokal na malupit? Nang hindi nag-abala pang sumagot kay Oliver, nagsindi ng sigarilyo si Levi at huminga ng malalim. Natigilan ang lahat nang makita siyang bumuga ng usok ng sigarilyo sa mukha ni Oliver. Saang lupalop ng mundo siya nakakuha ng lakas ng loob para gawin iyon. How dare he try to provoke the local tyrant when his safety is independable? Dapat may death wish siya. Ikaw, napatulala rin si Oliver. Habang nag-uumapo ang galit sa kanya, inagaw niya ang sigarilyo sa mga labi ni Levi at inihagis ito sa sahig, tinusok ito ng kanyang paa. Aagawin ko ang kalokohan mo. Umungol si Levi. Ang lakas ng loob mong agawin ang sigarilyo ko. Tanong ni Levi na medyo hindi makapaniwalang nakatingin kay Oliver. Nagtaka si Oliver sa naging reaksyon ni Levi. Ano ngayon? Ano ang gagawin mo sa akin? Simple lang yan. Nasa iyo ang iyong mga patakaran, at gayon din ako. Dapat mong gantihan ako sa pag-agaw ng aking sigarilyo. Well, 20 bilyon na yata ang gagawin. Huwag kang mag-alala, hindi ako interesadong magpalipas ng gabi sa iyo at sa iyong mga tauhan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 827. Parehong pinagpawisan sina Iris at Zoe nang makita nilang binabayaran ni Levi ang lokal na malupit sa sarili niyang barya. Sinusubukan ba niyang palalain ang sitwasyon? Alam ni Zoe na magaling makipaglaban si Levi, ngunit nag-alinlangan siya kung makakalaban niya ang 300 tao.
Nagulat si Oliver at ang kanyang mga kampan sa nakakagulat na sinabi ni Levi. Ginaya niya ba ako ngayon lang? How dare he even ask for 20 billion? Wala na ba siya sa isip niya? Tumaas ang kilay ni Levi at sinabing, may mga saksi ako na nakakita sa iyo na nang-agaw ng sigarilyo ko kanina. Hindi mo ba aaminin ang maling pag-uugali mo? Inagaw ko yung sigarilyo mo, ano? Anong gagawin mo sa akin, ha? Galit na galit si Oliver. Tumayo si Levi at tinitigan si Oliver sa mga mata. Humihingi ako ngayon ng kabayaran. Levi Garrison, mangarap ka. Huwag mo akong sisihin dahil hiniling mo ito. Isang malisyosong kislap ang sumilay sa mga mata ni Oliver habang nag-utos, dalhin silang lahat sa resort, maliban kay Levi Garrison. I'm looking forward to spend a lovely night with the ladies, kaya ayokong matakot sila sa nakakakilabot na eksena. Sumunod naman ang kanyang mga nasasakupan. Hindi. Napasigaw si Zoe at nanlaban. Alam niya kung ano ang naghihintay kay Levi sa sandaling maiwan siyang mag-isa kasama si Oliver. May ngiti sa labi, tiniyak ni Levi ang kanyang asawa, Honey, I will be fine. Hintayin mo ako. Babalik ako ng 20 billion. Natuwa si Oliver. Hanga ako, pare. Punong-puno ka pa rin ng usapan kapag nasa panganib ang buhay mo. Nagulat si Levi kay Oliver nang sampilan niya ng mariin ang mukha niya. Tinatawag mo ba akong mate? Sino ka sa tingin mo para tawagin akong asawa mo? Nakanganga ang lahat dahil hindi nila akalain na magkakaroon ng lakas ng loob na sampal sa mukha ang local tyrant. Para sa isang buong minuto, sila ay nakatayo frozen sa kanilang mga spot. Sa wakas ay bumalik sa katinoan si Oliver nang tumama sa kanya ang isang alon ng matinding sakit. Napangiwi siya sa galit, binigyan si Levi ng nakakamatay na titig habang naguutos, patayin siya. Kinawayan ni Levi ang kamay. Hawakan mo dyan. Nagtaas ng boses si Oliver, natatakot ka ba? Huli na ngayon. With a confident smile, Levi threw him a question, I bet may nagpadala sa iyo para guluhin ako, tama ba ako? Sinabi sa kanya ng may-ari ng resort na nakipagkasundo sila ni Oliver na hindi magdudulot ng gulo ang huli sa isla bilang kapalit ng pagbabayad ng dating ng malaking halaga ng protection money bawat taon. Pero ngayon, sadyang ginugulo siya ni Oliver. Ipinakita nito na may nag-iis na laban sa Morris Group. Dagdag pa rito, tinawag siya ni Oliver sa kanyang pangalan kahit hindi pa niya ito nakikilala, na lalong nagpatunay na siya ang kanilang pakay. Kinailangan nilang paalisan si Zoe at ang iba pa para patayin siya. Ito ay malinaw na isang sinadya na pagpatay. Nagtanong si Levi ng isa pang tanong, naglakas loob ka bang sabihin sa akin kung sino ang gustong patayin ako? Bahagyang natarante si Oliver, ngunit pagkatapos ay binigyan niya si Levi ng nakakaawa na tingin at nakangiting sumagot, I guess it doesn't matter, tell you the truth. Ito ang pamilyang Jones mula sa Southampton. Hiniling nila sa akin na patayin ka at mangikil ng pera sa Morris Group. Oo nga pala, kailangan kong magpasalamat sa iyo dahil mas pinadali mo ang mga bagay para sa akin sa pamamagitan ng pagpapakita sa harap ko. Gusto ka ng mga Joneses na patay na, kaya magpaalam ka sa mundo, pare. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 828. Ang Pamilya Jones. Sabi ko na nga ba? Sa kasalukuyang sandali, sigurado si Levi na, sa marami niyang mga kaaway, malamang na ang mga Jones ang papatay sa kanya. Nakakainis ba talaga sila sa presensya ko? Naunawaan ni Levi na sa mata ng isang kilalang pamilya tulad ng mga Jones, ang bawat tao ay inuri sa isang panlipunang hierarchy at binigyan ng mga label. Sa mga taong ito, siya ay nasa ilalim mismo ng pyramid, na kabilang sa pinakamababang uri. Hanggat nabubuhay siya, ang pamilya Jones ay palaging nag-aalala na malaman ng iba ang kanyang kaugnayan sa pamilya at magdulot ng kahihiyan sa kanila. Ang pinakamahusay na solusyon ay upang mapupuksa siya minsan at para sa lahat. Patayin siya, utos ni Oliver, at ang 300 malalakas na lalaki sa ilalim niya, na pawang may mga tibak, ay sumakay kaagad kay Levi. Mula sa kanilang kahanga-hangang ugali, mukhang determinado silang tadterin si Levi. Whoosh! Ang isang signal flare ay nag-apoy, na naglalabas ng malalaking usok sa hangin. Nagulat ang lahat, pati si Oliver, sa biglaang malakas na pagsabog at napatigil sila sa paglalakad habang nakatingin sa kalangitan. Vroom! Vroom! Vroom!
Isang segundo lang ay mas lumakas at mas matindi ang ingay. Daan-daang drone, na naglalakbay sa mabilis na bilis, ang lumitaw sa himpapawid. Whoosh! 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 Biglang nakita ang mga apoy na lumabas mula sa mga drone sa lahat ng direksyon. Isang web ng apoy ang nabuo sa himpapawid at bumagsak pababa sa lupa. Thok! 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 Ang mga nasasakupan ni Oliver ay binaril sa kanilang mga palso at umagos ang dugo mula sa kanilang mga sugat. Klang! Klang! Patuloy na maririnig ang mga tunog ng metal na tumatama sa lupa habang ibinababa ng mga lalaki ang kanilang mga sandata. Array! Ang bawat isa sa kanila ay nakahawak sa kanilang mga palso habang sila ay nagpapakawalan ng matinding pag-iyak sa sakit. Isang round lang ng pag-atake ay sapat na para pilayin ang mga nasasakupan ni Oliver at hindi sila makakilos. Iyon ang kapangyarihan ng mga drone. Hindi lamang sila naging kapaki-pakinabang para sa mga layunin ng pagsubaybay, ngunit maaari rin silang magdoble bilang mga baril. Napatulala naman si Oliver. Hindi siya gumagalaw sa kinatatayuan at nalilito. Gayunpaman, iyon ay simula pa lamang. Boom! Ang mga nakakabinging ingay na tila mga kulog ng kulog ay sumabog sa susunod na sandali. Kasabay nito, ang mga sinag ng maliwanag na liwanag ay sumikat mula sa kalangitan, na nagpapaliwanag sa paligid at nagbubulag kay Oliver at sa iba pang mga tao. Helicopter. Ang mga helicopter ng militar ay umaaligid sa himpapawid. Ang mga laser mula sa mga helicopter ay nakatutok sa mga mukha ng mga lalaki. Hindi mahirap hulaan kung ano ang ibig sabihin nito. Ang malupit at ang kanyang mga tao ay malamang na pinupuntirya ng mga sniper rifles. Alam nilang kapag gumalaw sila ay babarilan sila kaagad. Vroom! Vroom! Hindi lang iyon. Isang malakas na ingay ang biglang umalangaw-ngaw mula sa katabing lawa, na sinabayan pa ng ihip ng malakas na hangin na lumikha ng malalaking alon sa ibabaw ng lawa. Lumabas na 12 ng mga barkong pandagat ang naglalayag patungo sa dalampasigan. Bumaba ang mga armadong sundalo mula sa mga barko at itinutok ang kanilang mga sandata kay Oliver at sa kanyang mga tauhan. Kaagad, dumami ang bilang ng mga pulang tuldok na tumuturo kay Oliver at sa kanyang mga subordinate. Ang malupit, na nahulog na sa isang ganap na estado ng takot, ay ibinagsak ang kanyang sandata sa lupa ng sabay-sabay. Ang nanginginig niyang mga tuhod ay tuluyang bumigay at bumagsak siya sa lupa sa takot. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 829. Ang lahat ng kanyang mga nasasakupan ay sunod-sunod na napaluhod, na nakatikip sa kanilang mga ulo ng kanilang mga kamay. Hindi nila inaasahan na magiging ganoon kahirap si Levi. Ito ay ang militar. Ibig sabihin galing din sa military si Levi Garrison. So gusto mo pa ba akong pakawalan? Tumawa ng walang humpay si Levi. Buho. Si Oliver, ang lokal na malupit, ay natakot na maiyak at nabasa pa ang kanyang pantalon. Isang sarkastikong ngiti ang pinakawalan ni Levi at sinabing, sigurado akong ang lokal na punong malupit na ito ay patuloy na tinatakot ang lahat ng dumadaan dito. Ang banta na ito ay dapat na maalis ng isang beses at para sa lahat. Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin, umalis si Levi at iniwan ito sa kanyang mga tauhan upang itali ang mga nakalugay na dulo. Ang alam lang niya ay wala ng lokal na tyrant mula noon. Tulad ng para sa mga helicopter, sila ay pinakilos sa isang tawag lamang sa telepono mula kay Kirin. Nang bumalik si Levi sa hotel pagkatapos, lahat ay natigilan nang makita siyang ligtas at maayos. Umaasal pa ang lalaki na parang walang nangyari. Ayos ka lang? Tanong ni Zoe habang maingat na sinusukat siya. Bakit hindi ako magiging? Nakangiting sagot ni Levi. Paano ito posible? Ano ang nangyari sa lokal na tirano? Hindi makapaniwalang tinitigan siya ni Iris. Nako, inalis ko na siya. Huwag kang mag-alala, matutulog tayong lahat ng mapayapa ngayong gabi. Ngumisi si Levi. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Iris at nagtungo sa labas kasama ang ilang iba pang mga tao upang i-verify ang kanyang mga salita. Isang matiwasay na tanawin ang sumalubong sa kanila at walang bakas na may nangyaring away. Anong nangyari? Hindi ito maisip ni Iris, na nanlaki ang mga mata. Sabi mo, naalis ko na siya. Malamig na ngumiti si Levi. Maya-maya pa, sumugod ang may-ari ng resort at bumulalas, napakagandang balita ko. Si Oliver Ross, ang lokal na malupit, at ang kanyang grupo ay nalipol.
Mula ngayon, ang 12 ng mga nakapalibot na isla, kasama na tayo, ay hindi na kailangang patuloy na mag-ingat, sa takot na siya ay magalit sa atin. Parehong napalingon sina Zoe at Iris kay Levi nang marinig nila ang sinabi ng lalaki. Ikaw ba talaga? Well, wala akong magagawa kung hindi ka maniniwala sa akin. Nagkibit-balikat si Levi at walang magawang ibinuka ang kanyang mga kamay. Maya-maya, may pumasok sa isip ni Zoe. Hinailan niya si Iris sa tabi at sinabing, hindi si Levi. Kung gayon sino kaya ito? Curious na tanong ng kaibigan. Syempre boss mo. Sinenyasan ni Zoe si Iris, na pagkatapos ay hinampas ang sarili sa ulo at napabulalas, o Diyos ko. Paanong hindi ko naisip iyon? Masyado yata akong na-overwhelm sa gulat kaya naman. Kasama ang aming amo at si Mr. Atkinson, wala akong dapat ikatakot. Ito ay kasing dali ng pay para sa kanila na hawakan ang lokal na malupit. Humalaklak si Zoe at sumagot, exactly. Ang lokal na malupit ay walang kabuluhan kumpara sa makapangyarihang misteryosong amo. Ay tama, biglang sumagi sa isip ko na hindi pa siya dumadating. Dadalo daw siya sa seremonya bukas, kaya siguradong pupunta siya dito diba? Hindi siguradong tanong ni Iris. Actually, baka nandito na siya. Malakas ang kutob ni Zoe tungkol dito. Sinasabi mo ba na nakatago siya sa gitna ng karamihan? Baka sa mukha ni Iris ang pagkagulat. Tumango si Zoe, I think the real owner of Morris Group is among the people present. Kung tutuusin, baka mag-disguise siya bilang isa sa mga empleyado. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 830. Wham! Parang liwanag ang tumama kay Iris sa sinabi ni Zoe. Iyon ay isang malakas na posibilidad. Kung hindi, paano pa magiging malinaw ang boss tungkol sa mga nangyayari sa kumpanya? Mukhang hindi niya narinig ang lahat ng iyon sa iba. Ang tanging paliwanag ay naranasan niya ang lahat bilang empleyado ng kumpanya. Sino kaya ito? Para sa dalawang babae, si Levi ang unang taong natanggal sa kanilang listahan ng mga posibleng kandidato. Hindi man lang nila isinasaalang-alang si Levi dahil sa katayuan niya sa pamilyang Jones. Hayaan mong subukan kung alamin mula kay Mr. Atkinson. Sabay na binisita ni Iris at Zoe si Neil sa kwarto nito. Ginoo, Atkinson, dumating na ba ang boss natin? Umaasang tanong ni Iris habang bahagyang kinakabahan. Oo, nandito na siya. Positive na sagot ni Kirin. Kung gayon, ang aming boss ba ang tumulong upang ayusin ang usapin sa lokal na malupit kanina? Patuloy na tanong ni Iris. Tama, pumasok siya at tumulong upang mapatay ang grupo ng mga tao. Sinagot ni Kirin ang dalawang tanong ng matapat nang hindi nagtatago ng anumang katotohanan. Nang matapos magsalita si Kirin, nagpalitan ng tingin sina Iris at Zoe at mahinang sinabi sa isa't isa, sa totoo lang, wala itong kinalaman kay Levi. Sabi mo nandito na ang boss natin. Saan kaya siya tumutuloy noon? Pina-reserve ko ang pinakamagandang kwarto sa resort para sa kanya, umaasang tanong ni Iris. Umiling si Kirin at sumagot, oo, andito siya, o baka mas tumpak na sabihin na nandito na siya all the while. Hindi ko alam kung saan siya nakatira. Ano, hindi naman talaga siya pwedeng isa sa mga empleyado diba? Napanganga si Iris sa pagtataka. Oo, siya nga, kinumpirma ni Neil ang kanyang pagdududa. Wham! Isang malaking suntok na naman kay Iris ang tugon ni Kirin. Iyon talaga ang nangyari. Ang misteryosong boss ng Morris Group ay isa sa mga empleyado na maaaring hindi niya namamalayan na nakakasalamuha araw-araw. Nangangahulugan din iyon na alam niya ang bawat galaw nito. Katulad talaga ng sinabi ni Levi sa kanya, sa iyong pinakamahusay. Parang hindi kanya nakita dati. Sino kaya ito? Nagsimulang tumakbo si Iris sa bawat lalaking empleyado na nasa isip ng kumpanya. Gayunpaman, dahil sa napakalaking sukat ng kumpanya, ito ay tila isang imposibleng gawain dahil maraming empleyado na hindi pa nakikilala ni Iris. Walang paraan na madali niyang matukoy kung sino sa kanila ang kanilang amo. Ihahayag ba niya ang kanyang sarili bukas? Pagtataka ni Iris. Iyon ang plano. Malinaw na sagot ni Kirin. Ginoo, Atkinson, maganda ba ang boss natin? Napuno ng pananabik si Iris habang tinanong niya iyon. Mas maganda siya kaysa sa akin at least. Tumawa si Kirin.
Lalong nasasabik si Iris at hindi na makapaghintay na makilala ang amo matapos marinig ang sinabi ni Kirin. May asawa na ba siya? O sa halip, siya ba ay kasalukuyang naka-attach? Nakangiti sa labi ang lalaki, single pa rin siya at hindi pa kasal. Well, hindi siya nagsisinungaling. Naghiwalay na sina Levi at Zoe, so technically speaking, isa siyang single. Kumabog na ang puso ni Iris nang hindi mapigilan. Siya ang lalaking nasa panaginip ko. Boss, andito na ako. Ang babae ay nagpasya na ituloy ang kanyang amo at gumagawa ng lahat ng uri ng mga diskarte sa kanyang isip. Naaliw si Zoe habang nakatingin sa kaibigan na parang teenager na in love. Hindi pa niya nakita si Iris ng ganito kaengkanto at pagiging seryoso sa isang lalaki. Pagkalabas nila sa kwarto ni Kirin, tinukso ni Zoe, "You should get some rest. Nag-aalala na ako baka masyado kang excited matulog ngayong gabi."